Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Simulan natin yung ating talakayan sa posibleng paglaban ni Sara Duterte at ni Vico Soto sa 2028 presidential elections. Ito ay itatapik natin dahil may lumabas pong survey, no, galing sa isang kumpanya na isinagawa nila kamakailan na kung saan ipinakikita na si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, ay dikdikan ang laban against the Pasig City Mayor na si Vico Soto. Dikit na dikit yung laban ng dalawa at statistically tied sila no? Ito ay ayon sa survey na isinigawa ng Tangere. Si Pasig City Mayor Vico Soto ay maaaring maging isang malaking kalaban ni Vice President Duterte sa 2028 presidential race kung siya ay kwalipikadong tumakbo bilang presidente. Ipinakita ng survey na 75% ng mga Pilipino ay pabor na baguhin ang konstitusyon, gawa ng amendment para ibaba ang rates o ang age requirement para sa mga kandidato sa pagkapangulo. Mula sa dating 40, sana ay gawing 35 na lamang. Yan ang gusto ng mga mamamayan upang mapahintulutan itong Vico Soto na tumakbo bilang presidente. Sa isang standard na sitwasyon, kung saan ang mga kasalukuyang qualified candidates lamang ang isinasaalang-alang, nangunguna si Duterte, si Sara, na may 44% voter preference. Gayunpaman, kapag isinama mo itong Vico Soto, nakakuha siya ng 34% suporta sa buong bansa na statistically tied kay Duterte. Ang suporta kay Soto ay pinakamalakas sa Metro Manila, Southern at Central Luzon, Northern Luzon at Western Visaya. Malakas yung mama. No? Hindi pa nga pinipili ng iba kasi alam nila hindi pa qualified unless maamyendahan ang ating konstitusyon. Lumilitaw na kumukuha si Soto ng mga botante mula sa parehong Duterte at Robredo bases. Ipinapahiwatig ng survey na ito sa bawat 5 taga-suporta ni Duterte at halos kalahati ng mga taga-suporta ni Robredo ay lilipat kay Soto kung siya ay magiging opsyon. Bukod pa rito, si Leni Robredo ay maaaring gumanap ng papel ng isang kingmaker dahil halos 90% ng kanyang mga taga-suporta ay nagsabing susuportahan nila ang sino mang i-endorso ni Robredo kung hindi siya tatakbo. Dahil mahigit sa kalahati ng kanyang mga botante ay nakahilig na kay Vico Soto sa alternatibong senaryo. Ang kanyang pag-endorso ay maaaring makabuluhang makaapekto sa laban sa darating na 2028. Ang iba pang mga potensyal na kandidato at political dynamics ay maaaring makaapekto sa 2028 elections. Halimbawa, may mga hula na ang administrasyon ay maaaring maglabas ng isang kandidato mula sa pamilya Marcos Romualdez na maaaring higit pang magpahirap sa political landscape. Ipinapahiwatig din ng mga kamakailang survey ang isang statistical tie sa pagitan ni Tulfo, si Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte bilang mga potensyal na kandidato sa pagkapangulo para sa 2028 elections. Ang mga pagkakataon ni Vico Soto na manalo sa 2028 presidential election ay lumilitaw na malaki. Lumalaki ng lumalaki. Lalo na kung ang ilang mga kondisyon ay natutugunan.
Ipinahiwatig ng isang kamakailang survey na maaaring statistically tied na si Soto kay Sara Duterte na kasalukuyang nangunguna kung kwalipikado si Soto na tumakbo. So lumalakas ng lumalakas si Vico Soto habang papalapit ang eleksyon. Ang problema yung edad lamang talaga. So ito yung mga pangunahing obstruction or hadlang sa pagkakataon ni Vico Soto para makatakbo. Unang-una yung eligibility nga ay sana kung papalitan ng ating saligang batas yung particular qualifications ng candidate for the presidency. Kung ibababa lamang sana ito mula 40 papunta sa 35 na magpapahintulad kay Mayor Vico Soto na tumakbo, ay ba, sigurado to. No? Almost 75% ng mga Pilipino ay pabor, no? Doon sa amendment. At siyempre, kung pabor sa amendment niya, patungkol na yan doon sa Mayor Vico Soto. So, si Vico kumukuha ng suporta mula sa parehong Duterte at Robredos bases. So, particular, isa sa bawat 5 taga-suporta ni Duterte at halos kalahati ng mga taga-suporta ni Robredo ay lilipat kay Vico Soto kung siya ay magiging opsyon. So, ang pag-endorso ni Lenny ay maaaring makabuluhang makaapekto sa laban. Dahil halos 90% ng kanyang mga taga-suporta ay nagsabing susuportahan nila ang sino mang i-endorso niya kung hindi siya tatakbo. Dahil mahigit sa kalahati ng kanyang mga botante ay nakahilig na kay Vico Soto. Ang kanyang pag-endorso ay maaaring makapagpabago sa resulta. So, yun na lang ang kulang dito. Yung mabago yung qualifications ng candidate for the president. Sa isang senaryo kung saan ang mga kasalukuyang qualified candidates lamang ang isinasaalang-alang, nangunguna si Sara Duterte na may 44% voter preference. Ayon dito sa Tangyere survey, hindi pa naglalabas yung mga survey firm. Ganun pa man kapag isinama si Vico Soto, nakakakuha siya ng 34% suporta sa buong bansa na statistically tied kay Duterte. Yung suporta kay Vico Soto, pinakamalakas sa Metro Manila, sa Southern at Central Luzon, Northern Luzon at Western Visayas. So malakas to. Hindi pa dumedeklara, hindi pa nga qualified. Kung palitan yung konstitusyon, definitely, biglang aarakada to, pataas. Mahalagang tandaan din po natin na yung mga survey na yan at malalaking rally crowds ay hindi garantiya. Hindi ginagarantiyahan yan ang pagkapanalo ng isang kandidato dahil pwede kasi magbago ang isip ng mga botante bago ang eleksyon. Ang political landscape ay maaari ring magbago sa paglitaw ng mga iba pang mga potensyal na kandidato. Halimbawa, ipinapahiwatig ng mga nakaraang survey ang isang statistical tie sa pagitan ni Tulfo at ni Sara Duterte bilang mga potensyal na kandidato sa pagkapangulo para sa 2028 elections. Ang pagtukoy kung si Vico Soto ay magiging mas mahusay na pangulo kaysa kay Sara Duterte ay nagsasangkot ng pagsasaalang-alang sa kanilang mga background, no, sa platform at potensyal na kalakasan. So tingnan natin yung ano ba yung lakas ni Vico Soto. Si Vico Soto ay nakakuha ng pagkilala para sa kanyang pagtutok sa anti-corruption at transparency sa governance. Kasi bilang mayor ng Pasig City, nagpatupad siya ng mga hakbang tulad ng public bidding para sa mga kontrata at isang 24/7 public information hotline. Ang kanyang mga pagsisikap ay kinilala sa buong mundo kung saan pinangalanan siya ng US Department of State bilang isa sa mga international anti-corruption champions. Malaking bagay yan.
So, kasama sa mga credentials ni Soto ang isang bachelor's degree sa political science. Galing yan sa Ateneo de Manila University at nagsilbi siyang councilor sa Pasig City bago naging mayor yan. So, medyo malawak-lawak na ang naging karanasan ni Vico. So, kung matatapos niya itong term ngayon, bali 9 years of experience yan as a mayor plus yung being a councilor. So, kung titingnan mo naman si Sara Duterte, ang pinaka-strength niya ay yung support base niya sa Mindanao. At nagsilbi din kasi ang mayor ng Davao at inilarawan niya bilang decisive, assertive ang kanyang estilo no ng pamumuno. Si Duterte rin ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbibigay sa kanya ng isang makabuluhang political advantage. So bilang panghuli, maliwanag po sa survey na to na ang ating pong taong bayan ay naghahanap ng pagbabago. Dahil hindi pa man qualified si Vico Soto ay pilit na talagang pinipili ng taong bayan na kung sakasakali at kung may pagkakataon, no, siya ang gustong sumunod na mamumuno sa ating bayan. Ito ay sa dahilang siguro ay nakita nila kung gaano ka-transparent itong Mayor Vico Soto at kung paano siya mamuno sa Pasig City. Ando dun yung good governance, ando dun yung accountability to the people. Pinakikita niya talaga na mapagkakatiwalaan siya at walang bahid ng korupsyon ng pangalan ng mayor na to. So ang nagiging hadlang lamang talaga yung kanyang edad sapagkat sinasabi sa ilalim ng ating saligang batas na ang isang kandidato for the office of the president ay kinakailangan at least 40 years old at the time of election. Lalong-lalo na kapag siya ay sumumpa, dapat 40 anyos na yan. So ito yung medyo handicap ng Mayor Vico Soto sapagkat kahit gano'n siya kapopular, ay hindi siya pwedeng magsampa o magsumite ng kanyang certificate of candidacy sa 2028. Pero kung may magsusulong lamang sana sa ating House of Representatives o dito sa Senado na babaan ng requirements no pagdating sa edad sa pagkapangulo ay sigurado ang taong bayan na super landslide ang mangyayari sa susunod na eleksyon in favor of Vico Soto. So kayo ba, naniniwala ba kayo na kung sakasakaling maamyendahan ng ating saligang batas, naniniwala ba kayo na ang susunod na potensyal na maging leader ng ating bansa ay si Mayor Vico Soto? Hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.